Go. Ayan. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po muli sa Psalms Prayer Warriors, and we are praying soldiers and loving messenger souls. At isang mainit na pagbati sa lahat ng kasama natin sa Zoom at sa mga nanonood po sa Facebook Live. Maraming salamat po sa pag-join at pakikiisa ngayong tanghali. Ang tema natin ngayong araw na to ay Women of Faith, at ang pag-aaralan natin ang buhay ni Abigail. Isang babae na may karunungan, mahinahon at may takot sa Diyos. Sabi nga po dito sa 1 Samuel 25:33, sinabi ni David, "Purihin ang iyong karunungan na siyang pumigil sa akin sa pagbubuo ng dugo." Ayan, dito natin makikita kung paano ginamit ng Diyos si Abigail bilang instrumento ng kapayapaan sa mahirap na sitwasyon. Sa ating sariling buhay, tinatawag din tayo na maging mahinahon, matalino at may pananampalataya sa Kanya. So ngayong umaga na to, buksan natin ang ating mga puso at hayaang mangusap ang Diyos sa atin. Muli po, welcome sa Psalms Prayer Warriors, at ang ating pong programa sa araw na ito, ang ating pong opening prayer, pagkakalob ni Sister Isa Abogade, ang ating pong musical offering, pagkakalob ni Sister Ampi Garcia, at ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po si Ma'am Irene Torres. At ang ating pong appeal song ay pagkakalob ni Sister Amy Pelomino. And of course, after po nung ating pong mensahe na mapapakinggan, pwede din po tayong magtanong about dun sa message na ating pong napakinggan, at pwede rin po tayong bigay ng ating mga short reflection, at yun po ay papacilitate ni Ma'am Shane Nene. At ang ating pong intercessory prayer, pagkakaloob po ni Sister Nisita Katoliko. Ayan po, bago ko po ibigay sa ating pong mga participants, batiin ko muna yung mga nandito sa loob ng Zoom. Ayan po, sa aking unang-unang screen, nandyan po si Sister Tess. And of course, ang ating pong napakagandang si Ate Nitz Katoliko. Andyan din po ang ating pong Ma'am Shi Nene. Andyan din po si Sister Isa Abogade. And of course, nandyan po si Sister Amy Palomino. At nandyan po si Sister GJ. Andyan din po si Brother Pilmore Enriquez, si Brother John, and of course si Sister Jenny Valdez. And of course, andyan din po ang ating pong butihing pastor, si Pastor Ray. And of course, I'm sure magkasama sila ni Ma'am Irene, ang ating pong speaker ngayong tanghali, ngayong gabi na to. Andyan din po si Sister Raquel Humitilco. And of course, ang ating muse, si Sister Annie Barrios, si my dear MC Tibor. Andyan din po si Sister Annalyn Pines, at ang ating po si Sister Ampi Garcia, si Ma'am Janice, at si Opo. Andyan din po si Sister Edna Montehermoso, and of course si Sister Ria Incognito. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer, Sister Isa Bogade. Okay mga kapatid, mag-pray po tayo. Namin na banal, siyang lumikha ng langit at lupa at mayakta ng aming mga buhay. Labis-labis ka, Ama, namin pinapapurihan yung dakilang pangalan dahil sa iyong dakilang pag-ibig na ipinaparanas sa amin sa bawat segundo ng aming buhay. Iniingatan mo po kami. Ganon din sa buhay at kalakasan na patuloy mo pinagkakaloob sa amin, lalo na sa oras na ito, Panginoon Diyos, na binigyan mo kayong pagkakataon upang magkasama-sama sa mga oras na ito, upang pagbalay-balayan pa yung mga salita, upang ito magbigay ng kalakasan sa aming mga pagpalain po, Panginoong Diyos, ang may mga parts sa mga oras nito, higit sa lahat ang mag-share ng iyong banal na salita, na bigyan mo po siya ng talino sa pagpahayag, sa pagpaliwanag ng iyong salita, upang maunawaan namin ito, na magbigay kalakasan sa aming mga pananampalataya, kahit anuman ang mga pagsubok ang dumating. Mapapanagumpayan namin ito, Panginoon, dahil kami ay ninayakap namin ang iyong pangako na hindi mo kami papabayaan. Palakasin po ang aming pananampalataya na maging matatag sa bawat isa, kahit anong sitwasyon sa aming mga buhay. Manatili kami na magtitiwala po sa inyo, Ama. Patawad, kami po ay nagkakasala sa aming mga pag-iisip at magawa. Salamat sa pagtugon at amin ito sinasampalatayanan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Thank you so much, Sister Isa. Bigay na po natin kay Sister Ampi para sa ating pong musical offering.
Savior is Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasures I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus, my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings, each moment He crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I shout in the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. At bago ko po ibigay sa ating pong speaker ngayong tanghali at ngayong gabi na to, patiin ko po na po yung mga humabol. Nandyan po si Sister Langging. And of course, si Sister Rose. At nandyan din po si Gipo Filipino SDA. At si Ate Edna Montehermoso. Ayan po. At sa puntong ito, handa na po tayo makinig sa mensahe ng ating Panginoon. Isang mainit na pagtanggap po sa ating pong speaker ngayong tanghali at ngayong gabi na to, si Ma'am Irene Torres. Sa ilalim po ng ating team na Women of Faith, ibabahagi niya ang mensahe tungkol sa paksang Abigail, isang babaeng naging halimbawa ng karunungan, katapangan at pananampalataya sa Diyos. We are ready to receive the message of God na prepare po ni Ma'am Irene. Ayan po. Ma'am Irene, it's your turn na po. Marami pong salamat.
At ako po ay bumabati ng isang masayang pagbati sa inyong lahat, prayer warriors. I salute every one of you. Napakabuti na kayo ay meron ng 5 taon na nagpapalakasan sa isa't isa. At kami naman ay nagpapasalamat ako kay Ma'am Shi sa pagbibigay sa akin ng privilege na ito na maging bahagi ng ating pag-aaral ngayong oras na ito. Ang sabi doon sa Psalm 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Mangyari na ba mga kapatid na ang pag-aaral nating ito ay maging liwanag sa ating lahat na mag-akay sa ating lalo na mapalapit tayo sa ating Panginoon. Ngayong oras na ito, gusto ko pong humiling na muli ng isang panalangin. Tayo po ay mag-pray. Loving Father, we come to you this moment to ask for your guidance and teach us and open our hearts and mind that will be enlightened as we serve thee. Thank you, Lord, for hearing us and being with us. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so ang bida po natin ngayon naman ay si Abigail. Hindi po siya katulad nung mga babae sa Bible, katulad ni Ruth, ni Queen Esther. Sila ay mga kilalang kilala, mga sikat. Actually, meron nga po silang book in the Bible na sa kanilang mga pangalan. Pero ito pong si Abigail, hindi po natin talaga, at ako hindi ko masyado po siyang parang hindi natin talaga siya napapagtuunan ng pansin. Katulad ng ibang mga Mary, yung mga ganon. Subalit, na-appreciate ko po talaga itong karanasan ni Abigail, yung kanyang istorya, dahil napakaganda po ng kanyang ginawa. Importante yung kanyang ginawang role sa buhay ni David, gayon din sa kanyang asawa. Kaya ang atin pong pag-aaral ay nakabase sa 1 Samuel 25. The whole chapter po ito na naroon po nakapaloob ang buong kasaysayan ng tungkol kay Abigail. At tayo po ay magsimula doon sa chapter 25 verse 2 and 3. Ang sabi po dito, Now there was a man in Maon whose business was in Carmel, and the man was very rich. Yun po ang nasa sa unang mga salita. He had 3,000 sheep and 1,000 goats, and he was shearing his sheep in Carmel. Yan. Yun po ang mga paunang mga information. At ang kasunod po nito sa verse 3 ay tungkol na kay Nabal, na asawa ni Abigail, at yung sinasabi to, the name of the man was Nabal, and the name of the wife was Abigail. Kaya yun po, ang sinasabi ditong si Nabal, siya po ay first husband ni Abigail. Bakit po first? Kasi meron pong second. So, yung sinasabi naman na lugar ng Maon, yun po ay town, bayan, doon malapit sa hill ng Judah, na nagsusurround sa wilderness kung saan doon nagtago si David from Saul. Kaya, sinasabi rin na itong Maon ay isang home of the wealthy. Kasi dito nga po nakatira si Abigail at si Nabal. At sino naman po? Ano po ang sinasabi tungkol kay Abigail? Ano po ang kanyang mga katangian? Ang unang-una pong sinasabi dito, Abigail was intelligent, beautiful, and courageous. Ayan. Bihira po sa isang tao o isang babae na beautiful, intelligent, yun po ay mga pambihira din. Kaya hinahangaan natin yung mga babae na sinasabi na a woman of beauty and brain. Napakaganda mong katangian noon. Kaya nga si Abigail ay gano'n ang katangian na ipinapakilala sa atin. Articulate siya, wise, diplomatic, magaling siyang mga tuwiran, magaling siyang magpaliwanag, sympathetic person din. Kasi may mga tauhan siya na palagi siya nagpapakita ng mabuting mga pagdamay, mga sympathy na kanyang naiibahagi sa kanyang mga tauhan.
madali siyang lapitan ng mga tauhan nila. At alam niyo po ba, ang pangalan ni Abigail ay may kahulugan from Hebrew name. Abigail, yun. Ang Ab o Ab, ang ibig sabihin pala noon ay father. At yun namang Gil, J-I-L, ang ibig sabihin daw po noon ay joy. Kaya kung sasabihin natin, ano ang ibig sabihin ng Abigail? Ang ibig sabihin po pala noon ay my father's joy. Kaya yun po. Ano naman si Nabal? Si Nabal naman po ay kabaligtaran, opposite of Abigail. Kasi po, ang ibig sabihin naman pala ng Nabal, may ibig sabihin din po siya. Nabal is fool or foolish. Ganun po ang kanyang translation ng pangalan niya. Ang ibig sabihin, siya po ay harsh o malupit. Siya ay foolish, drunkard. Di ba? Puro mga negative po naman ang kanyang description. Sabi doon sa verse 3, but the man was harsh and evil in his doings. Masasama ang kanyang mga ginagawa. Masungit at masama ang ugali. Iyan po si Nabal. At si Nabal ay mula naman din sa sambahayan ni Caleb. Na si Caleb naman ay faithful leader who served as one of the 12 spies sent by Moses to scout Canaan. Kaya yun po, bakit kaya po nagkaganon si Nabal? At ang hindi mabuti kay Nabal, ay sa dami po niyang tauhan, ay di isa ay wala pong makapangahas na lumapit sa kanya. Halimbawang may nakita silang diferensya, ay hindi nila kayang magsabi kay Nabal. Sa halip, ay kay Abigail pa nga po sila nakakalapit ang kanilang mga tauhan. At itong si Nabal naman, ang isang pinaka malakas na description niya ay he was very rich. Mayaman sa lupain, at meron siyang 3,000 na mga sheep at 1,000 na mga goats na doon inaalagaan sa Carmel. Doon po nandun ang lugar. At talagang itong si Nabal, wala siyang pasensya, wala talagang good manners ang taong ito na si Nabal. Ngayon, dito po sa verse 4, nabalitaan ni David na shearing time ng mga tupa doon sa Carmel. Ano po yung shearing time? Yun po ang panahon, once a year, na ginugupitan ng balahibo ang mga tupa. Kung iugnay natin sa ngayon, sa mga farmers, maaring sabihin ito ay harvest time, pag-aani. Doon naman sa iba, parang ito ay kapistahan. At sa panahon ng shearing time, ugali po noon na namimigay ng mga pagkain sa mga tao bilang pasasalamat, lalo na yung mga nakatulong sa kanila. Ngayon namang araw na ito ay meron ding ipinagdidiwang ang mga kapatid natin na Chinese. Ngayon ay Chinese New Year, February 17. Celebrated by the Chinese people na ang tawag ay Spring Festival. Nung ako po ay hindi pa ako nagiging asawa ng pastor, ako po ay nasa sa world of business. Matagal po akong naroon sa paghahanap buhay. Meron po akong hinawakan na business. At dito po, marami po akong suki ng mga incheck sa Divisoria. At tuwing nga pong darating itong Chinese New Year, ay namimigay sila ng mga tikoy. Alam niyo po yung tikoy, masarap po yun. Made of sticky rice. Ngayon, kaya pala nila ginagawa yun kasi pag namigay daw po sila nung ganong pagkain, mga tikoy na ganoon, yun daw po ay swerte. Nagbabalik ng swerte sa kanila. Kaya yun po ang ibig sabihin noong pagpipiesta na yon. Ngayon, dito rin po sa aming kapitbahay dito sa Jamestown Circle, meron po kaming Chinese na neighbor, katabing-katabi ng aming bahay, na one time nung isang last year, nagbigay sila sa isang napakagandang tikoy na napakaganda ng lalagyan at talaga po namang siya ay masarap. Kaya yun ang kanilang mga erehiya o mga paniniwala. So, nung nabalitaan ni
David na sharing time, nagsugo siya ng 10 mga tauhan, kabataang lalaki. Si David, inutusan niya yung 10 young men. Sabi, hali kayo. Kayo ay pumunta kay Nabal. You go to Carmel. Greet him in my name. Ayan, ipakilala nyo na ako ang nagsugo sa inyo. At ganito, may mga instruction siya. Ano ang sinabi ni David? Greet him in my name. Sa iyo, Nabal, ang kasaganaan. Ganito ang pagbati. Peace be to you. Kapayapaan nawa ang sumaiyo. Peace to your house. O puro peace sa iyong sambahayan. At peace to all that you have. Kung ano man ang iyong kabuhayan ay magkaroon ka ng peace o kapayapaan. So, ang iyong mga manggugupit na pastor ay nakasama namin. So, yun pala, dahil malapit din doon ang wilderness na kinatatayuan ni na David, yung mga tauhan ni David, tinutulungan, parang inaalalayan, pinoproteksyonan. Kaya, nang kasama namin ang iyong mga tauhan ng mga pastol, ay hindi namin sila sinaktan. Yun ang pinasasabi ni David. Kahit isa ay walang nawala sa iyong mga tupa. At tanungin mo ang iyong mga tauhan, sabi ni David. Ganito ang sabihin nyo. Kaya kami ay naparito sa araw na ito ng kapistahan. Hinihiling ko sa iyo, Nabal, na magbigay ka ng kahit anong mayroon ka sa iyong mga lingkod at kay David. So yun po naman talaga ang kaugalian na namimigay. Sapagkat yun din naman ay kailangan ni na David. Ang dami nilang tauhan doon, 600 ang tauhan ni David. So, kailangan din talaga nila ng mga pagkain. Naghintay sila kung ano ang isasagot ni Nabal. At ang sagot ay ganito, hindi po maganda. Who is David? Sabi, sino naman si David? Who is the son of Jesse? Marami naman ngayon ang mga alila na tumatakas sa kanilang Panginoon. So, ito ang mga masamang mga sinasabi ni Nabal. Akin bang kukunin ng aking mga tinapay at tubig at karneng kinatay para sa aking mga tauhan at ibibigay ko sa mga taong hindi ko alam kung saan nanggaling? So yun po ang sinasabi ni Nabal. Hindi ko naman sila alam kung saan nanggaling. So tinatanggi ni Nabal na hindi niya kilala si David. Eh di ano pong reaksyon ng mga tauhan, yung 10 kabataan? Sila ay umalis at bumalik kay David. Kaya, yun, ikinuwento nila ang buong nangyari. Kung ano-ano ang mga sinabi. Eh, ano po ang reaction ni David sa palagay nyo? Siyempre, galit na galit si David. At alam nyo pa kung ano ang order ni David. Ay, isakbat nyo ang inyong inyong mga tabak, geared, your sword. Ganon din ang ginawa ni David. Nagsukbit siya ng kanyang sword. At ang 400 na mga tao, handa na sila talaga. Lulusob na sila kay Nabal doon sa Carmel upang lusubin, upang patayin ang lahat ng mga lalaki, pati si Nabal. At yun ang kanilang talagang, sa galit ni David ay gusto niyang maghiganti. Isang tauhan naman, ang nakakita doon sa pangyayaring iyon, isang tauhan ni Nabal. At siya ay talagang masyadong natakot. Kaya alam po ba kung ano ang ginawa ng taong iyon, yung isang servant na yon? Pumunta siya kay Abigail. Sabi, mahal naming Abigail, si David ay nagsuko dito ng mga lalaki upang bumati kay Nabal. Ngunit sila'y nilait ni Nabal. Napakabuti ng mga tauhan ni David. Hindi kami sinaktan. Walang nawala kahit isa sa ating mga alaga. Sila'y naging protection namin sa pag-aalaga ng mga tupa sa araw at gabi. Abigail, iyong pag-aralan kung anong iyong gagawin. Walang sino man ang pwedeng makiusap kay laban. Kaya ayun, doon siya nagsumbong kay Abigail. Ngayon si Abigail, talagang meron siyang angking katalinuhan. Mabilis po siyang nag-react, mabilis siyang nag-order sa kanyang mga katulong doon sa lugar nila.
Sabi, maghanda kayo ng ganito, 200 na loaf of bread, 2 skins of wine. Alam mo ba kung ano po ang ibig sabihin ng 2 skins of wine? Pag sinabi pa lang skins of wine, ito ay napaka-espesyal na alak. Parang nababalutan pa nga ito ng skin ng goat. At ito'y pangregalo talaga sa isang magandang regalo. Napaka-espesyal. 5 sheep na nililisa na, ayan. 5 takal ng sinangag na trigo, 100 na kumpol ng pasas. Ito po ang mga pinahanda. 200 cakes of figs. O yung figs po ay igos. Masarap po ito pagka ginawang cake yung fig. Nakatikim na po ako ng fig. At iniload iyon sa 6 na donkey. Ikinargan nilang lahat. Mabilis talaga ang kanyang ang command ni Abigail kasi alam niya na kailangan na gawin nila yon, gawin niya. Hindi siya nagpaalam sa kanyang asawa. Alam niyo kaya kung bakit hindi siya nagpaalam? Alam niya na hindi siya papayag at alam niya na lalong magiging malaki ang problema. Life and death po ito kaya ganon ang ginawang pagpapasya ni Abigail. At sabi ni Abigail sa kanyang sarili, alam kong hindi siya pakikinggan ni Laban. Pero baka naman pakinggan siya ni David. Kaya yun na ang talagang naging pasya nila. Sila ay naging agad-agad ay lumakad kasama ang mga tauhan niya. At sinabi ni habang si David naman talaga ay nando na rin sa paglakad. Lulusob na sila sa Carmel. Sabi ni David, surely in vain I have protected all that this fellow has in the wilderness. Pero masama ang ginanti niya. Kaya lalong init na init si David sa galit. Sinabi ni David dahilan sa masamang ginawa ni Laban. Walang isa mang lalaki na matitirang buhay sa kinaumagahan. Uubusin nila lahat ng lalaki. Habang naglalakad, malayo ding lakarin iyon. May mataas, may bulubundukin din. At nang makita ni Abigail si David, siya ay bumaba. Malapit na silang magkalapit, magkasalubong. At alam niyo po ba kung ano ang ginawa ni Abigail? Siya ay, ang Tagalog ay nagpatira pa or bowed on the ground. At siya ay nangusap kay David, sabi, sa akin mo na lamang ipataw ang pagkakasala at hayaan mo akong makapagsalita. Nakikiusap si Abigail kay David. Huwag mong pansinin ang aking asawa sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay ganun siya. Ang ibig sabihin ng Nabal ay kahangalan. So yun ang sinabi ni Abigail. Pwede bang huwag mong dungisan ang iyong mga kamay at huwag dumanak ang dugo sa iyong ipinagkatiwala ng Panginoon. Ipagkatiwala mo na lang sa Panginoon ang lahat ng pagganti. Yun ang mga pakiusap ni Abigail. Sapagkat ikaw ay magiging king of Israel. Yun ang pakiusap ni Abigail, patawarin mo ang pagkakasala ng iyong babaeng likod. Para bang inaako ni Abigail na ako na lamang ang mag-aako, patawarin mo ang iyong babaeng lingkod. Inako niya, tiyak ko na igagawa ka ng Panginoon ng isang sambahayan na matiwasay. Yun naman ang ipinapangako ni Abigail kay David. At ang kasamaan ay hindi matatagpuan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Walang magiging dahilan upang usigin ang iyong budi at kanyang itatalaga ka bilang pinuno ng Israel. Yun ang mga pakiusap ni Abigail. At si David naman ay narito ang kanyang sagot. Maganda po ang sagot ni David. Blessed is the Lord God of Israel who sent you this day to me. Blessed is your advice because you have kept me from this day to bloodshed and from avenging myself with my own hands. Aba, talagang parang natunaw na yelo ang galit ni David dahil sa kahusayan ng pagsasalita ni Abigail sa kanyang mga pangungusap. Kung hindi ka dumating
ay tiyak na ubos na ang lahat ng mga kalalakihan, kahit mga bata, sa mga tauhan ni Nabal. Dahil yun naman talaga ang kanyang layunin. So tinanggap ni David ang mga dinala niya para sa kanya. Go up in peace to your house. Sabi ni David kay Abigail, tingnan mo, aking pinakinggan ang iyong kahilingan. Sobrang nagpasalamat si Abigail at siya ay umiyak. Ngayon ay babalik na si Abigail sa kanilang tahanan at inorderan naman ni David ang kanyang mga tauhan na babalik na din sila. Nag-order na siya. Sapagkat siya ay nagpasya na pagbibigyan niyo ang kahilingan ni Abigail. Ngayon, ang problema ni Abigail ay isa pang problema niya. Pag uwi ko, ano kaya ang gagawin ko? So pumunta si Abigail doon sa kanilang bahay. At natagpuan niya na nagpipiesta pa rin si Nabal. At lasing na lasing. Pinagpasya ni Abigail na hindi ko muna sasabihin kay Nabal ang pangyayari. Sapagkat sobra siyang lasing sa alak. Hindi muna niya kinausap si Nabal. At kinamagahan, nang hindi na siya lasing, ay sa kanya sinabi. Alam mo, sumugod dito si David at ang 400 na tauhan niya, napigilan ko lamang sa aking pakiusap. At ako ay nagbigay ng mga handog ng mga pagkain para sa kanila. At dahil doon, ay hindi itinuloy ni David ang pagsugod at pagpatay sa iyo at sa ating mga tauhan. Pinaliwanag ni Abigail ang buong pangyayari. At dahil doon ay parang sobrang natakot naman si Nabal. Nag-iba ang kanyang pakiramdam, parang uminit ang buong katawan niya. At noon ay nanigas ang kanyang parang nawalan siya ng lakas. At hanggang sa ilang araw, after 10 days, siya po ay namatay. Doon ay binigyan din ng magandang parangal si Nabal, isang seremonya ng paglilibing sa kanilang lugar. Binigyan siya ng mga mabuting mga rights. At hanggang sa nabalitaan ni David na patay na si Nabal. Ang nasabi na lang niya ay purihin ng Panginoon na siyang nagiganti sa pag-alis pusta ni Nabal. At nagsugo naman si David ng tauhan uli na nakikiramay siya, ngunit meron siyang isang mahalagang mensahe. May padala siyang sulat kay Abigail at nang buksan niya ito ay nagsasabi na ipinapakiusap ko sa iyo na ikaw ay maging aking asawa. O, di ba? Maganda po ang proposal. Nag-propose na agad si David kay Abigail at after ng libing. At ang ginawa naman ni Abigail ay talagang napakamababang loob niya. Siya na naman ay nagpatira pa sa lupa at ang sinabi niya, ang iyong lingkod ay isang alila na maghuhugas ng mga paa ng ating Panginoon. Ibig sabihin noon ay si David. At sumama si Abigail, tinulungan siya ng kanyang mga 5 mga katulong na dalaga at siya ay sumama kay David at sila ay naging mag-asawa. Napakaganda po, hindi ba mga kapatid, ng pinagtapusan ng buhay ni Abigail. At ito po, nasa conclusion na po tayo mga kapatid. Ito po ang masasabi kong conclusion. Nabal was blinded by his own greed. Hindi siya napagbigay. Talagang siya ay madamot, pangsarili. Gusto niya yung kanya-kanya lahat ng kayamanan. David was blinded by his sudden anger. Galit na galit siya at muntik na nga siyang magkamali sa kanyang pagpapasya. Abigail was the only person who could see the big picture, hindi po ba? She understood that a few moments of pride were not worth a lifetime of regret or a legacy of violence. Pagka-pride natin ang ating pinairal, yun po ay hindi maganda. By choosing to be a peacemaker, she didn't just save her own household. She saved David from making a mistake that would have haunted his entire time as king.
So ito po ay nagtuturo sa atin ng na ang true strength po ay ang kakayahan natin na maging mahinahon o maging calm, act quickly and speak the truth with kindness. Ito po ay nagpapaalala sa atin na kung tayo ay napapaligiran ng mga taong may mga maling mga choices, we have the power to change the ending of the story through our own integrity and courage. Sana po ay maka-inspire sa atin ang pag-aaral natin ito. God bless us all po. Amen. Salamat po, Ma'am Amen. Irene. Thank you so much po, Ma'am Irene, sa napakalinaw at makabuluhang mensahe na tungkol kay Abigail. Tunay nga pong nakaka-inspire ang paalala sa atin na maging kababaihan at mga taong may karunungan, mahinahon at may matibay na pananampalataya sa Diyos. Ibigay na po natin ang ating pong appeal song. Wait lang po. Holy Father, love me still. I have fallen from your will. I am broken. Hear my humble cry, my cry. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I surrender, all of me. I have wandered for so long, tired and weary on my own. In your arms I know I'm home, oh God, my God. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender all of me. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender. I surrender. All of me. Amen. Thank you so much, Sister Amy. Ma'am Irene, para sa iyong pong closing prayer. Let's pray. Panginoon po naming Diyos, maraming pong salamat sa panahon na binigay niyo sa amin. Salamat din po sa mga lesson na natutuhan namin na kami po ay inyong gamitin na makapangyarihan. Saan man kami naroroon ay
kami po ay makatulong sa bawat isa na maging liwanag kami, maging ilaw kami sa aming mga sambahayan, ganyan din po sa aming mga kapwa. Inyong bigyan kami ng patuloy na karunungan at pananampalataya sa aming Panginoon na lagi po naming magagamit sa pagtatapat sa inyo. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ma'am Irene, sa inspiring message about Abigail. Ayan po, batiin ko muna po yung mga humabol dito, no? Nandiyan si Sister MK, nandiyan si Sister Sheila, and of course, nandiyan din po si Brother Rob Sumoso, si Ate Grace Takagi, si Ate Wilma Kadaeg, at si Pixel, ayan, si Realme, si Sister Maria Teresa Letong, at yon. Nabati na po lahat, and of course, yung mga nasa Facebook Live, maraming salamat po sa pakikinig sa mensahe ngayong tanghali na to. Jen? Amen. And thank you so much po and God bless. Okay po.